Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Guys, for today's video, pag-uusapan natin yung bagong update dito kay Facebook at makakatulong ito sa atin para maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga violation. Specifically guys, sa mga copyright issue at sa mga sound na nilalagay natin sa ating mga video upload sa Facebook Reels. So, alam ko yung iba familiar na dito, pero guys, ito is bago pa lang ito, no? And ano nga ba yung magiging cause kapag nagkaroon tayo ng multiple copyright violation? So, saan nga ba makikita yung guys? Napakadali lang. Punta kayo dito sa inyong Reels tab, and then kung mag-upload kayo guys ng Reels, no? Continue natin. So, sample ito. Ayan. And then meron tayo guys dito makikita kapag in-upload na natin. Click natin yung next. Ayan. So, dito guys, sa may bandang huli, sa may pinakadulo or lower portion ng inyong Reels setting, meron na ditong dalawang na-add, which is very useful ito. Number one, yung playlist. Ito yon. So, dito makikita yung mga related video nyo. So, sample, specific content related sa, ito, katulad natin sa Piso Wi-Fi or sa Facebook New Update. So, pwede kayong gumawa ng playlist. Ang advantage guys ng playlist, no? Kapag clinic ng viewers yung video nyo na connected sa playlist, maaari niya guys mapanood yung mga playlist related doon. So mamaya papakita ko sa inyo sample. And then yung pangalawa, ito yung copyright check. Ayan, ito yung copyright checker na tinatawag ng ibang mga tools. Pero dito guys, ang advantage nito, mas malilesen yung ating mga copyright issue violation. So, bago natin ma-upload or baging public, i-check muna ni Facebook. Diba? So, what is copyright check? Ayan, ini-scan ni Facebook yung video natin, and malalaman natin if ito is merong content ng others or mayroong mga audio na pwedeng maging cause kung bakit ma-plug yung video. This can help us avoid issues with your video visibility or monetization. Alam naman natin guys, kapag yan is copyrighted, bumababa yung distribution or wala talagang na-earn na revenue or hindi na-place ng ads kasi nga, di ba, bawal. So, gaano naman katagal yung pag-scan ng ating video kung ito is copyrighted? Yan. So, 1 to 3 minutes yung duration. So, bago ito maging public or ma-upload sa inyong Reels library. So, once na-share natin yung ating Facebook Reels, hino-hold to ni Facebook for further checking. Yan. If magkaroon ng match na na-detect, yan, mano-notify tayo. And if none found, your video will be visible based on your setting. So, magiging public. 'Di ba? You will have 1 hour to resolve any detected issue. So, pwede natin guys palitan ng soundtrack or ng audio background para at least ma-upload pa din natin. And before natin ma-public, 'di ba? Nakita kagad natin, ito pala ang audio na ginamit ko is possible magkaroon ako ng violation. So, pwede nyo i-turn on. Ayan, naka-turn on na sa akin yung copyright checker. Set as default for future videos para if ever, 'di ba, mag-upload kayo, nakalimutan yung i-check. I-check muna ni Facebook bago maging public. Okay. So, ito naman yung advantage guys ng playlist, no? So, discard ko na lang to. So, sample, nag-upload tayo ng mga content no, na related dun sa specific niche. So, sample, itong Piso Wi-Fi video ko. Meron dito sa sa lower portion, ito, view playlist. So, pag clinic ito ng viewers, guys, meron ako dito 29 reels related dito sa topic na to. So, ang advantage ito, guys, mapapanood niya. Ibig sabihin, yung views is dadami. Mapapansin nyo yung mata na icon dyan. Ayan, makikita nyo yung icon na yun. Views yan. Dati, di ba, plays yung bus yan. Ngayon, views na siya. Okay? And then, ang advantage po nung update na ito, una, number one, syempre, mas possible tumaas yung ating reach or yung engagement gamit yung playlist, no? Mas tataas yung ating retention. Kasi nga, mas matagal nanonood sa atin yung mga viewers. Yung pangalawa, guys, di ba, gamit naman ng checker, may iwasan natin violation. And base dito kay Meta, ayan, so ito ipapakita ko lang sa inyo.
Ito yung example na notification bago ma-upload. Yan. Your reel is published, no copyright issue detected. So, ito yung good news, no? Kapag nag-upload kayo ng mga video nyo na may soundtrack or audio. So, pag ganito, goods yan, pwede ma-public at pwede magkaroon ng stars or pwede masenda kayo ng stars or pwede magkaroon ng revenue ads. Okay? So, balik tayo guys dito sa ating copyright intellectual property. Ito nga yung copyright issue, no? Sabi dito, content I posted was removed because it was reported for intellectual property infringement. Ano yung mga gagawin natin? Pwede tayo mag-appeal dito sa kanilang help center kung kayo is nagkaroon ng unoriginal content. Paano tayo makakapag-appeal? Meron ako yung separate guide or video guide. So, i-check nyo yan after this video. And, kailangan talaga nating i-appeal. Kapag hindi natin in-appeal yung unoriginal content natin, posibleng tumagal yung monetization natin na disable. Usually, 30 to 60 days yung duration. Pero iba guys, tumatagal ng ilang buwan or ilang taon. Kasi nga, hindi nila pinapollow up sa Meta support team. What happened if I repeatedly have content I posted removed for violating someone else's intellectual property? Siyempre, pag paulit-ulit natin tong nagawa, yung ating mga copyrighted issue of video upload, posibleng bumaba yung distribution or maging not recommendable na tayo. So, iwasan natin guys, no, mag-upload ng mga piece of content na hindi natin na-edit or wala tayong dinagdag na educational added dito doon sa video. So, kailangan nating i-edit kung commentary, good yan, pwede. Pero kung yung mga video lang guys na iniba lang natin yung sound, posible pa rin ma-detect ng mga owner ng video. So, make it sure guys, huwag tayong magkaroon ng repeated ganitong mga violation. Kasi nga, bababa yung distribution, mawawalan tayo ng views or bababa yung views, hindi tayo kikita sa revenue ads. So, mababa na nga yung revenue ads natin kapag, di ba, millions of views, mababa pa rin. So, what if kaya mga 1K views na lang, di ba, mapapansin nyo yan kapag nagkakaroon tayo ng ganitong violation. And kung gusto nyo guys i-appeal, meron dito, ayan o, ilalagay ko yung link nung video na to diyan sa may comment section or sa may description para pwede kayo mag-appeal. At sa second video guys, nag-create ako doon ng form kung paano natin ma-i-appeal yung ating mga unoriginal or intellectual violation. So, click mo to, ayan, and then mapupunta kayo sa Facebook. And then mula dito guys, ayan, appealing and removal of content, i-click nyo yung learn more. And then, dito naman sa may second part, no, meron tong form. Ayan, mapoproceed kayo dito. So, i-click nyo lang to, I understand and I wish to continue. So, ito yung pinaka-form na kailangan yung fill upan. So, yun. So, kailangan nyo maglagay ng name, email address, yung link na affected kung meron, and then, syempre, yung inyong reason kung bakit kayo nagkaroon ng violation. So, eto, ayan, meron ako niyan, guys, ilalagay ko din sa may description para ipipaste nyo na lang, ilalagay nyo na lang mga details nyo and pwede nyo na, guys, yan isend para, di ba, ma-remove na yung inyong mga violations sa unoriginal or intellectual property violation. So, nandyan yung form at pwede ko din ilagay sa comment section para ika-copy-paste mo na lang siya. Yun lang, guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and click the bell icon para kapag meron tayong mga updated video katulad nito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!